Frank, marahil lang ilan po sa ating mga kababayan ay sa pagkakaakalang sakit lang ito sa likod, no? Pero maaari pong ito ay nababaliwala ng karamihan. Maaari niyo po bang sagutin ang tanong natin kanina na dapat bang maalarma ang bawat mamamayan sa ating bansa tungkol sa low back pain at saka bakit po? Yan. Sa 10 tao, 8 po doon during their lifetime nagkakaroon po ng low back pain. So 4 out of 5 people get low back pain at some point in time in their lives. So marami po sa atin talaga na magkakaroon ng low back pain. Ang sistila nga lang po, kailangan natin malaman kung ano po doon yung kailangan na talagang dalhin sa doktor at ano yung hindi na dapat dalhin sa doktor. At na kaya naman natin na gawin na lang po na tayo na lang, mag-DIY na lang. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon at maraming salamat ulit, Dr. Sarah, sa pag-imbita po sa akin ngayong araw po na ito. Yan. Ako, the pleasure is ours, no, Doc Frank. And ito, Doc, pag ba sinabi natin na low back pain, okay, kasi di ba meron tayong likod, back, okay? So, Right. una, ano muna bang nagde-delineate ng upper saka ng lower? And then, when we say low back pain, from where to where po? Ano po yung scope niya? Thank you, Dr. Sarah. Mula dito po yun sa baba ng ribs natin, nagsisimula yung low back pain. Siyempre, hanggang po dun sa may dulo ng puwet. Okay, so any point in time na may sumakit po dun sa lugar na yun, low back pain na po siya. Oh, okay. And ito ba, may mga risk factors ba? To sino ba yung usually nagkakaroon ng low back pain? Yung mga inactive, yung hindi masyadong nag-exercise. At on the other hand, yung sobra din naman yung exercise. To the point na mali na yung biomechanics nila. Yung gumagawa na lang sila ng mga exercises o mga gawain sa kanilang mga sport na hindi nila ginagawa ng tama. At nagiging pang-araw-araw na nila na gawain. So, nagiging problema po yun. So, mostly, it falls into this category of people. Yung kulang ginagawa at yung sobra-sobra naman ang ginagawa. Parang ang hirap naman yata na sumakto ka lang doon sa gitna. Okay, siguro, Doc. Paano kasi you mentioned about yung mga, okay, may mga regular mga physical activities. Okay, Right. yun yung pag nasobrahan, yun yung pwede mag-low back pain. Definitely. And then you mentioned also yung mga idle, yung walang masyadong ginagawa. Okay, so ngayon, paano yung mga hindi nag-exercise? However, parang yung regular day lang nila sa bahay would be yung mga yung typical household chores. Okay, how can they determine na, teka muna, baka this one is in excess already of what I am allowed to do lang, ganyan. Kasi beyond that, kasakit na ang likod ko. So meron ba itong pinag-uusapan na duration of time or yung severity ng or bigat ng gagawin? Ang maganda naman po sa atin, natural din naman po sa atin na para malaman natin kung ano yung kaya naman natin at hindi. So, kung ikaw naman ay isang housewife na hindi ka naman malaking tao, di ba? So, hindi ka naman siguro magbubuhat na mabigat dapat, di ba? At hindi ka din naman dapat siguro nagbubuhat ng mali. Kasi may tamang paraan ng pagbubuhat po kahit na mabigat po yan. Okay? So, you have to keep it close to your spine. Okay? And you have to make sure that you lift using your leg muscles and not your back muscles. Okay? So, pag mali po yung technique natin at nagbubuhat tayo, pwede ba kayo? Yes, sir. Pag nagbubuhat tayo na pag ganito, problema po yun. Okay? So, you have to use your leg muscles. You have to keep your spine in alignment. Okay? So, dapat bababa po na ganito, bubuhatin at iaakyat. So, yun po yung tamang pagbubuhat. Okay? So, we need to make sure that we use the correct body mechanics. At minsan, pag may bubuhatin din, ito yung ginagamit ng mga ibang golfer. So, bubuhat sila pag ganun, di ba? Ilalagay nila yung paa nila doon. Ang pinakamali talaga, huwag magbubuhat pag ganito. Yeah, so you should never do that. I see. Lalo na kung mahina po yung core muscles. Kasi po, pag kulang sa exercise, babalik ulit tayo sa tanong niyo po, ang nagiging problema, yung mga muscles na sumusuporta dun sa likod, nagiging mahina. So, kung palagi na lang opisina, tapos sasakay na sila sa daily commute nila, tapos pag-uwi, kakain na lang, tapos matutulog na naman. So, pag walang masyadong ginagawa na ibang activities bukod doon, pwedeng manghina yung mga core muscles. Yung mga core muscles na sumusuporta sa likod natin, pag yung po yung nanghina, mas malaki na po yung chance na magkaroon ng low back pain. Saka biglang nabigla sila, isang malaking right. mabigat ang dadalahin nila. Wala sila sa tamang kondisyon. Pag mabigat, magpatulong na po kayo. Okay, I see. Hindi dapat na So having mentioned that, Doc, meron bang mga certain individuals who are prone to having low back pain? People who are obese, people who smoke, people who, of course, do not practice what I said, yung tamang body mechanics. People who are also in the extremes of age, yung masyadong matatanda na po, tapos, may binuhat sila ng mabigat na mabigat.
pwede pong magkaroon ng low back pain. So, sila po yung dapat na mag-ingat din po. I see. And meron din tayong mga naririnig na parang those who have anxiety at saka depression. Is that true? And how are they related, Doc? It's very related actually. Kasi sometimes, actually, you might see studies that have been published which correlate that the occurrence of back pain at saka po yung depression. Kasi yung back pain po, sabi nila, maaaring mag-cause ng depression. At yung depression din, pwede rin magkaroon ng mga taong to ng back pain. So, it's interrelated. So, either way. Yeah, so it's a big problem eh. Kasi syempre, pag ikaw, masyado ka ng masakit ang likod mo, matindi na yung low back pain, may chance na baka maging depressed naman yun or maging anxious, di ba? Pero yung ganun din naman, di ba? Yung mga anxious masyado, nagkaka-low back pain gawa ng hindi na sila masyado nag-exercise, number one. So, humihina na yung back nila. Then malungkot. Tapos, baka hindi rin tama yung kain nila. They might be overeating or undereating, di ba? So, not good for the back, whether you overeat or you undereat. Nutrition-wise. Lalo na kung masyado na po silang mataba, di ba? Kasi dinadala po yung load na yun ng likod nila, di ba? Yeah. Alright? At lalo na kung hindi sila natutulog ng tama. No, kailangan alalahanin din po natin. Importante din po yung sleep. You have to sleep, a good night's sleep para makapag-rest and recover din po tayo para yung mga injuries na nakuha natin during the day na kaya natin i-heal, magagawa po ng ating katawan.